Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so yan guys, tignan natin. Kanino bang love life etong masasagap natin, okay? So, i-cleanse muna natin guys bago tayo mag-start. I-cleanse muna natin yung mga nanonood sa atin ngayon. Okay. Kanina po itong love life spirit guide. Sino po itong makasagat natin spirit? Ayan na. Alam nyo guys, itong taong to, meron kayong conflict nitong person na to. Sa nakikita ko, may mga bagay na parang pinahalagahan mo pa rin itong taong to. Pinahalagahan, iningatan, and alam mo yung feeling na parang gusto mo pa rin siyang mabuo, gusto mo pa rin siyang tulungan, sa kabila ng lahat na pwedeng kung ano man yung ginawa niya sa inyo guys na nasasaktan ka. Kasi tignan mo yung pagkahawak mo dito. So, di ba pinahalagahan mo siya eh. Mga bagay na kung anong meron ka is parang willing ka na ibigay or ituro sa taong to. Ganon ka guys kabait. Ganon ka sa kanya, no? Ganon mo siya binavalue. Meron tayong King of Pentacles. Yung energy lang kasi ng person mo, guys, kabig lang siya ng kabig. Sabihin na natin na mahal ka naman niya. Okay? Inayos niya yung family niyo. Inayos ka niya. Or your relationship, wala pa kayo guys family. Nakikita ko guys sa parang dumedepende siya. Alam mo yung parang napapagod na yung iba sa inyo na parang bitbitin etong relasyon na to. Tapos itong person na to, hindi niya tinutulungan yung sarili niya na hindi niya tutulungan yung sarili niya na mag-recover. Hindi niya tinutulungan yung sarili niya na buuin niya yung sarili niya. Parang ganon. Parang ikaw lahat binigay mo. Parang lahat ibinigay mo sa kanya. Mabuo lang siya. Pero talagang may kulang dito sa relasyon na to, guys. Okay, tignan natin, ha. Oh, Three of Cups. Yung person mo kasi guys, nakapokus lang siya sa masasayang nangyayari sa buhay niya. Pero wala pa kasi akong nakita dito na kung ano ba yung plano niya sa buhay niya. Pwedeng ito yung nagiging conflict nyo. Parang wala talaga siyang plano. Okay, yung tipong gusto niya lang guys, mabuo kayo, maging masaya kayo. Pero parang ikaw naman yung nagpo-provide. Ikaw lang guys yung nakapokus sa priority nyo sa buhay. Sabihin natin na may mga plano kayo. Then, yes, nagplano na lang kayo, pero bahala ka na ikaw na yung gumawa ng mga plano na yun. Parang ganun, no? Literal na ganun yung nangyayari. Kasi itong person na to, guys, wala kang nakakita kung ano yung ginagawa niya. Okay na ba yung ginagawa niya? Diba? Nakakainis lang yung ginagawa niya, guys. Parang ganyan. Meron tayong Three of Pentacles. Ayan, pwedeng may issue, no? May history na, guys, ng cheating. Pwedeng binigyan lang, guys, ng second chance itong relationship na to. And parang ikaw pa rin guys yung pumapasa ng mga bagay na napakabigat na para sa kanya. Bigat na kayo sa taong to. Okay? Stress na kayo sa taong yan. Tignan pa natin. Meron tayong Seven of Cups. Naku. Ang dami niya kasi guys, ang dami niyang pina-priority. Na para bang ang dami niyang ginagawa. Na parang dun pa lang guys, napapagod na siya sa ginagawa niya na yon. Wala siya guys improvement na ginagawa talaga sa sarili niya. Yan yung totoo guys. Okay? Walang hustisya dito sa relasyon na to. So, eto ha, dalawa lang ang nakikita ko dyan. Palalayain mo yung sarili mo or patuloy mong gagawin bato itong taong to at ipupukpok mo sa ulo mo. Parang ganun kasi siya guys eh. Kumuha ka lang ng batong ipupukpok sa ulo mo. Okay, wala ko nakakitang improvement sa kanya. May cheating na nangyari. Tinulungan mo pa rin siya. 'Di ba? Pero parang pagod ka na eh. Lahat na binigay mo sa kanya pero wala talaga, guys, parang wala talagang patutunguhan itong relationship na to.
Okay, meron guys, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo. Titignan pa natin. Ano yung nararamdaman? Okay, yung person mo, ano, energy mo na ni person. Ano yung nararamdaman niya sa'yo? Nararamdaman ng person mo sa'yo. Oops. Two of Cups. Partnership to eh. Sabihin, partner kayo. Iniisip ka niya. So, masasabi kong mahal ka niya. Pero minsan kasi guys, hindi naman nakakabusog din yung pagmamahal, no? Lalo na sa sitwasyon nyo na talagang bigat na bigat ka na sa responsibilidad. Malakas pa nga yung energy na gusto mo nang palayain talaga tong taong to. Kasi wala talaga siya guys, improvement, no? Parang wala naman nangyayari sa buhay niya. Ano bang nangyari sa ginagawa niya? Okay? So, kung makita nyo guys, 2 of Cups, 6 of Cups, iniisip niya guys yung new beginning sa inyo. Iniisip niya yung mga pangarap nyo. Pero ito kasi guys, partner, kailangan may pagkakaisa. Naiisip niya naman guys sa tulungan ka, pero hindi niya guys kayang tapatan yung tulong na nagagawa mo sa kanya. Yan ang nasasagap ko sa kanya. Ang kaya niya lang guys ibigay is kung ano lang yung kaya niyang ibigay. Pero hindi kanya kayang tapatan. Okay, 3 of Swords. Ayan. So, feeling kasi ng person mo, lagi mo siyang biniblame sa pagkakamali niya. Ayan. Tignan natin guys ha. Ano naman ang tingin ni person sa'yo? Meron tayong Death and Revert. Meron tayong 6 of Pentacles. Alam mo, feeling niya nga, nagbibigay ka sa kanya ng pera. Malaki yung tulong na naibigay mo sa kanya. Marami ka na siguro guys na ibigay dito sa taong to. Okay? Meron tayong Page of Cups. Diba? Naiisip niya guys yung mga tulong, naiisip niya yung mga pagpapahalaga mo sa kanya. Binabalyo naman niya yon. Okay? Pero sabi niya kasi dito, naiisip mo rin daw kaya yung mga bagay na naibigay niya. Hindi man guys hindi gaya ng naibigay mo sa kanya. Is ibang bagay guys, na-appreciate mo naman daw kaya siya. Parang ganun yung sinasabi niya dyan. Iniisip-isip ka niya, yung tingin niya sa inyo guys, parang hindi mo nakikita yung sacrifice niya dun sa relationship. Parang kino-consider mo lang dito is yung mga sacrifice mo. Kasi baka mas malaki talaga yung naisacrifice mo dito sa relasyon na to. Kaya parang yun, dun ka lang guys, nagbe-base. And plus, malaki na yung sacrifice mo, malaki pa yung kasalanan niya sa inyo. 'Di ba? Sige, tignan pa natin ha. Ano naman yung magiging action ni person? Action ni person sa relationship niyo. Meron siya paghihirap sa pera. So, hindi niya talaga guys kaya pa. Sabi niya dito, gusto niya guys, tulungan mo siya. Ayan, medyo makapalang mukha, no? Sorry. Sorry naman guys. Page of Wands eh. So, puro salita lang to guys. Wala. Mapapako lang lahat ng mga pinangako niya to. Meron tayong 10 of Swords. Puro problema din kasi guys yung dala-dala niya. Eh, feeling ko, kailangan i-cleanse itong taong to. May dala siyang kamalasan, negativity. Kasi masyadong emotional. Ang daming nangyari. Feeling ko nga kina-karma to eh. Karma tong nangyayari sa buhay niya na parang kung sino man ang didikit sa kanya guys, mahahawa dun sa karma na yon. Ganon. So, tingnan natin guys, ano yung magiging outcome. Magiging outcome. Nasa hermit mode si person. Okay. Magpalitan yung mga card. Okay. Sorry guys. Ayan. Strength. Minamanifest ka ng person mo. Hirap na hirap siya sa mga bagay-bagay. Sabi naman daw niya dito guys, ginagawa naman daw niya kung ano lang yung kaya niya, pero hindi ka nga niya kayang tapatan. Ngayon, nag-iisip siya dito, nahihirapan, nasasaktan, broken-hearted, pwedeng ikaw na yung bumitaw. Yung outcome kasi guys, iniisip niya rin guys yung pwede siyang husgahan ng mga tao, pero pinipili niya pa rin guys na ipaglaban itong relasyon na to. Kasi mahal ka niya. Gusto niya guys na maayos kayo, mabuo kayo. Ayun, yun nga lang guys, ang daming bagay na parang, ang bigat talaga, no? Parang iisang tao lang siya, pero parang 10 tao ang pasan-pasan mo pag siya yung kadikit mo. So, sabi ko sa inyo guys, may karma.
etong taong to. And pag dumikit ka, mararamdaman mo yung bigat ng energy. Okay? So, yan, meron tayong Leo energy dito. So, yun naman guys, ano yung nararamdaman mo kay person? Nararamdaman mo sa person mo? Meron tayong, ayan, iniisip-isip mo rin siya guys. Siyempre, no? Iniisip mo rin na parang naging masaya ka rin naman, napaligaya ka rin naman niya, nag-enjoy ka rin naman nung kasama mo siya. And, meron tayong 9 of Wands. Yun nga lang guys, parang wala siyang paninindigan na kung ano man yung binuo niya para sa pamilya nyo, binuo niya para sa inyo, mga pinangako niya para sa inyo. Parang napakaliit na bagay. Hindi siya guys ganun katindi yung impact, no? Siguro yun yung iniisip mo, nararamdaman mo sa kanya, iniisip-isip mo na lang siya rito. And naging masaya ka naman sa kabilang banda. Yun nga lang guys, talagang hindi ka talaga mag-expect ng malaki sa taong to kasi talagang parang wala. Okay? Tignan natin, ano naman ang magiging, ano man yung tingin mo kay person? Ace of Wands. Grabe yung pag-overtake mo dito. Ang dami mong nare-realize, no? Okay, nakikita ko parang kaya mo na siyang antayin. Ayan, no, may pag-aaway. Meron ako nakitang paparating na pag-aaway sa'yo. Parang aawayin mo tong taong to. Siguro maaalala mo yung, lalo na at Mercury retrograde ngayon, maaalala mo yung kasalanan sa'yo nitong taong to. Okay, hanggang matapos yung Mercury retrograde, dala mo yung sama ng loob sa taong yan. Diba? Mahirap kasi talaga. Dapat kasi hindi na ginagawa eh. Ito sabihin ko sa inyo guys pag may karelasyon na yung tao, wag na kayong pumapasok pa. Okay? Wag na kayong ma-involve pa sa third party. Okay, maraming tao sa mundo. Wag na doon sa komplikado para hindi na mahirapan pa lahat, no? Kayong tatlo, di na kayo mahirapan pa. Hindi na mahirapan yung kalooban nyo dyan sa bagay na yan, okay? So, ayan. Okay, so tignan natin. Kasi matindi yung galit mo sa taong. Ano naman yung magiging action mo sa relationship nyo? Magiging action. Action. The Devil. Wala na. Parang ubos ka na. Wala ka nang gagawing hakbang pa dito. Tignan mo, Three of Pentacles na to eh. Gusto mo lang talaga dito is pagkakaisa na lang talaga. Ang problema lang guys, hindi pa nangyayari yung gusto mo. Parang kahit doon na lang sa pagkakaisa, pagtutulungan. Kahit wag mo na akong mahalin, bigyan mo na lang ako ng pera para pang support sa mga anak mo, parang ganyan. Hindi pa yun guys nangyayari. Okay, 7 of Cups kasi magulo pa yung isip ng person mo. Ang dami niya pang gustong gawin sa buhay niya eh. Hinahabol niya pa yung pangarap niya para sa sarili niya. Okay? So, tignan natin ano yung magiging outcome na itong mga desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Ano yung outcome? So, meron tayong the Star. Mag-focus ka talaga sa sarili mo. No? May mga magsa-self-love dito. And may magre-relocate, may lilipat, may lalayas. Hindi na to paninindigan eh. Ganun yung nasasagap ko. And, ayan. Sa kanya kasi yung 2 of Cups guys, partnership, no? May pagkakaisa. Pero sa hindi mo ramdaman yung pagkakaisa na yun. Okay, parang wala naman tayong pagkakaisa. Parang wala ka naman plano. So, ayan. Titignan natin guys sa napatungo tong relationship na to. Kuha tayo ng dalawang card. Okay, kuha tayo ng dalawang card sa napatungo spirit guide. Meron tayong 2 of Cups. Diba labas talaga si 2 of Cups, no? 9 of Cups. So, eto guys, sinasabi ng card mo, hanggat hindi niya binibigay yung mga bagay na gusto mo or wala siya guys, pinapatunayan sa inyo, i-let go mo. Wag kang mag-aksaya ng panahon at oras kasi, guys, hindi mo na mababawi yung mga oras na nawala. Napakaiksi lang ng buhay. I-enjoy mo. Hindi na para ma-stress ka pa dito. Hindi mo na mababawi yung mga oras na nasayang in-invest mo dyan sa taong yan. Okay, yan guys ang lagi nyo tatandaan. Love advice. Meron tayong, ayan, wait lang guys. Nakalimutan ko pala zodiac sign mo. Okay, zodiac sign sa side mo. Meron tayong Sagittarius, Capricorn, Leo, Pisces, and Taurus. Isa pa. Meron tayong Aquarius, Cancer, Gemini, Scorpio, Aries, and Virgo. Ayan. So, tingnan natin guys. Love advice. Meron tayong pay attention to the red flag. Diba? Red flag na to guys. Ano ka, flagpole? Diba? Guys, napakalaking red flag ng person mo. Tapos ginagawa kang flagpole ng person mo. Tagasalo ka ba ng mga flagpole?
Tagasalo ka ba ng mga red flag? 'Di ba? Baka puro red flag yung mga na-involve sa inyo, no? Tignan natin, kuha pa tayo ng dalawang card. Meron tayong it is safe for you to love. So, ibig sabihin yan, guys, palayain mo muna yung sarili mo. And pag ready ka na, i-open mo yung puso mo sa ibang tao. Pero this time, maging matalino ka na, okay? Tignan pa natin, meron tayong religious factor. Foreigner pala tong person mo. Or iba sa inyo, guys, magkaiba kayo ng religion. Yung iba sa inyo, guys, unrequited love. Di mo rin alam ba't ka ba nahuhulog sa taong to? So, feeling ko awa na lang din nararamdaman mo dyan, guys. Okay, ayan, kung di foreigner, magkaiba kayo ng relihiyon, magkaiba kayo ng paniniwala, hindi talaga kayo, guys, nagkakasundo, pwedeng opposite sign mo yan. So, pag sinabi kasi, guys, opposite sign, never talaga nagtatagpo yung mga bagay na gusto nyo. Kung ikaw responsible, irresponsible naman yung person mo. So, ang hirap niyan, guys, pag ikaw naman yung nag-irresponsible, siya naman yung magiging responsible. Ganon lagi yung energy, guys. Okay, kung bakit, guys, walang give and take dito. So guys, ito lang po ang inyong reading. Bukas po, let God bless and love you all. Bye-bye!